So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, pasmado na nga yung, yung baba ni Aimee, pati ba naman yung bibig? Pasmado din. Pati ba naman yung bunganga? Pasmado din. So ngayon nga po guys, grabe no? Grabe tong sinabi ni ni Aimee Marcos sa kanyang kapatid. Para sa akin acceptable naman kung yung mga Duterte yung gagawa nito. Kung yung mga didilis na tawaging nasa kalagayan na terrible state ang ating bayan at madaming demonyo sa palasyo. Kung sila digong ang nagsasalita nun, acceptable pa. Pero yung ikaw, sasabihan mong nasa terrible state ang pamamalakad ng kapatid mo at demonyo yung kapatid mo pati yung mga nasa palasyo. Grabe naman yun. Over the belt naman po ata yun. Kahit papaano, Marcos ka din. Marcos yung dinadala mong pilido. Tapos ngayon guys, ang ending nito, ang sinisisi ni Marcos, abay si First Lady. Kasi mas pinili daw ni President Marcos na makinig sa kanyang asawa kaysa daw sa kanya na sarili daw po na magkapatid daw sila, na magkadugo sila. Mas pinili niya daw na pakinggan ang kanyang asawa, kaya naging na nalagay tayo sa terrible state at napupuno daw po ng demonyo yung palasyo. Abay, ano po yung naging basihan mo? Senator Aimee, yung sa issue ba ng West Philippine Sea, yung sa issue ba sa sa extrajudicial killings, yung sa issue ba kay Kibuloy? Abay, tama naman po yung approach ng ating presidente. Kung kay Kibuloy lang naman po, kasi si Kibuloy sinusuportahan ni Aimee Marcos, ang kamalian mo po, Senator Aimee Marcos, hindi po supporters ng fugitive person itong si President Marcos. At hindi din naman po ata tama yung approach ni former President Rodrigo Roa Duterte sa illegal na droga kontra illegal na droga, na kung saan madaming mamamayang Pilipino ang nagbuwis ng buhay dahil nga sa ibang mga kaso na mga planado. Yung issue din ba sa West Philippine Sea, yung hinuhugutan mo na kung saan leading into war, hindi naman po gusto ng ating presidente na magkaroon ng gera, at kahit kami hindi din naman po namin gusto na magkaroon ng gera, pero hindi naman din po ata tama na mananahimik na lamang po tayo sa ginagawang bullying, sa ginagawang harassment, sa ginagawang hindi makatao, sa ginagawang hindi tamang approach ng China dito nga po guys sa bansang Pilipinas, especially nga po guys sa ating mga Navy. So ngayon nakita ko tong article na to guys, kaya nga nasabi ko na pasmado na nga yung baba ni Aimee, pati ba naman yung bibig pasmado din. Anyway, sabi dito, reign of terror. Aimee says Philippines in terrible state since everyone too scared of bongbong demons in palace. Grabe no? Pasmado talaga. Kakaiba talaga si Aimee Marcos. Pwede namang iba yung magsabi niyan, pero yung manggagaling mismo sa sarili niyang bibig na magkapatid sila. Well, madami din naman yung nagko-comment na naririnig ko na anak daw ni Lacson itong si Aimee Marcos. Pero I don't care, pero kahit hindi sila magkapatid sa ama, kahit magkapatid lang sila sa ina, ang punto dito, Marcos pa din yung dinadalang pilido ni Aimee Marcos. It is very sad na nagkakaganito sila ngayon. Kasi ang mas malala pa sa pagiging opposition yung ginagawa ni Aimee Marcos Yung mga Dutertes, never ko pa naman narinig na nagsabi ng demonyo si President Marcos. Addict lang, oo, narinig natin yun na addict, pero yung tawaging demonyo, wala pa naman. Tapos maririnig natin sa kanyang sariling kapatid. My God. Nakaka-horrified. Anyway, sabi dito, no less than President Ferdinand Marcos' own sister, Senator Aimee Marcos isn't impressed with his leadership and is even concerned that barely anyone is standing up to oppose his policies. So wala daw pong believe guys, hindi daw po nai-impress itong si Aimee Marcos dito nga po guys sa leadership, dito nga po guys sa pamamalakad, sa pamumuno ng kanyang kapatid na si President Marcos. Hindi daw po siya nai-impress, hindi daw po siya natutuwa, parang walang galak ng saya, kumbaga parang pawang naiinis pa siya kasi halos lahat daw po guys ng mga policies ni President Marcos ay inu-oppose ng mamamayang Pilipino, na actually yung nag-o-oppose lang naman po dyan ay yung mga katulad yung dilis. Hindi po lahat
Kasi tingnan mo yung mga kakamping ngayon, hindi naman sila supporters ni President Marcos, pero sinusuportahan nila yung polisiya ni PBBM. O mantakin nyo, noon yung mga kakamping ayaw na ayaw kay PBBM. Pero ano yung nangyayari ngayon, 'di ba? Nag-hold po sila sa ating presidente kasi nakikita nila na tama at nasa magandang pathway itong pinapatakbuhan ng ating administrasyon. Talagang may kalungkutan niyang si Amy Marcos. Anyway, sabi pa dito, Alejandrino said, Amy told him. So sinabi niya kay Alejandrino na nakikipag-usap daw sa napakadaming iba't ibang klaseng grupo, including sa mga politician, mga businessman, mga military official, itong si Amy Marcos. Dahil nga daw po, nasa terrible state na daw itong ating Pilipinas, itong ating bayan, itong ating bansa. Pero every time na nag-o-open siya sa mga grupong kinakausap niya, parang feeling ko nga guys, kasama sa bumubuo ng destabilization plot, itong kanyang kapatid na si Amy Marcos. Pero we do not know if it is a game plan or another tactics. Pero as far as our concerned, parang hindi naman po ata tama yung approach ng gaming ninyo sa iyong kapatid, Amy Marcos. Alam ko, mahal mo pa din naman yung kapatid mo, and we all know na parang it's kind of political game plan, pero ang pangit ng laro mo, hindi maganda. Yung para masabi mong maganda yung laro mo, kailangan mong ibaba ang kapatid mo, or else nangangalap ka ng boto for the 2025 election, am I right? Na para iboto ka ng mga dilis, kailangan mong magpasikat sa kanila. Na ngayon, ang nangyayari, pinagtatawanan ka ng mga dilis kasi nagwa-warshock kayo ng kapatid mo. Diba? Anyway, madaming kinausap si Amy Marcos daw ng mga various kinds of groups, especially yung mga politiko din, mga businessman and military official. About nga po guys sa issue na parang terrible na daw ang kalagayan ng Pilipinas. Pero lahat daw po ng kinausap ni Amy Marcos is takot daw po dito kay President Marcos. Bakit naman sila matatakot kay President Marcos? Hindi naman po halimaw si PBBM. Never naman po yang pumatay. Never naman po yang nang tigibumbum ng mga taga-tabi-tabi lang. Never po naging gano'n ang approach ng ating presidente. Kahit nga tinitiran yung ating presidente, never nga yung nagsalita, 'di ba? So bakit natatakot? Sa paanong paraan? Anyway, sabi po dito, the palace is infested with demons. Yan yung sabi ni Amy Marcos. Dito na tayo sa ilalim. Dito na tayo mag-jump sa ilalim. So, the palace is infested with demons. Her brother preferred to listen to his wife than Amy. Yan po yung sabi ni Amy Marcos dito kay Alejandrino. Buti ka pa nakakapag-open up ka sa ibang mga tao. Samantalang sa sarili mong kapatid, never kang nag-open up. 'Di ba? Nakakahiya 'yun. So anyway, sabi pa dito, Alejandrino said, Amy impressed concerned that the escalating tension with the West Philippine Sea could lead to war with China. Never naman pong ipapahamak ng ating presidente itong ating bayang sinilangan. Ang hindi lang po natin gusto is yung ginagawang harassment, bullying ng China sa bansang Pilipinas. Recently nga po guys, yung barbaric action na ginawa po ng Chinese Coast Guard dito po sa ating Philippine Navy, na kung saan pinag-iitak at pinagpapalakol nila yung mga barko ng bansang Pilipinas. So, armed attack nga. So, sino ba naman yung matutuwa sa ganong approach? Na hindi naman natin sila ginagalaw, nandito lang naman tayo sa ating sovereign rights dahil according to PCA and tribunal ruling, atin po ang West Philippine Sea. Meron po tayong sovereign rights. So, bakit naman po tayo inaatake sa sarili nating bayan nang dahil lang sa ancient history rights nila na mga dinrawing ng kanilang mga abnoy na emperor na kung saan, 'di ba, yung mapa ng ng karagatan ay kinakanila kahit wala namang legal basis yung China sa mga tubig na 'yan. 'Di ba? 1,000 miles na ngayon sa kanila, samantalang sa atin nasa 200 lang. Talagang ginigipit pa tayo.
malapit na nga sila sa may Palawan eh. Tapos ginigipit pa tayo. So, mali naman po yung yung approach ng China. Tapos sasabihin mo na ang gusto ng ating presidente leading into a war. Never pong hinangad ng ating presidente ang magkagera. Dahil kung hinangad niya yan, di sana nung panahon na ninanakaw yung pagkain ng ating Coast Guard, sana pinutukan, nag-utos na pumutok si President Marcos. Pero never naman pong nag-utos na magputukan. 'Di ba? Never naman pong nag-utos ng magputukan. At saka up to this moment, hindi pa naman ina-activate ang Mutual Defense Treaty natin 'Di ba? So, paano mo nasasabi na leading into war? 'Di ba? Ano yung gusto mo? Maging probinsya tayo ng China? Magpasakop tayo sa China? Magpasakop tayo sa mga manlulupig? 'Di ba? Yan po guys yung kinakainisan ko. Alam nyo, as a vlogger, content creator, writer, 'di ba? Ang pangit naman ata na syempre ako nabuhay na ako dito sa socio-political issue na to. Dito na ako lumaki sa issue na to. Dito na ako kumbaga ito na yung naging grounds ko, yung pakikinig, pagsasalita, pakikipaglaban, 'di ba? More interested ako sa socio-political issue. Ang pangit naman po ata na maririnig sa kapwa natin Filipino na parang binabaliwala mo lang yung ating bayan. Hindi mo pinaglalaban ang inang bayan. Sabi yung mga Duterte na mahalin ang Pilipinas, pero yung ginagawa nila ay hindi naman sign ng pagmamahal sa ating bayan. Laging sinasabi ni Inday, syukran, mahalin ang Pilipinas. So, ano niya minamahal ang Pilipinas kung hindi man lang siya nagkokomento sa ginagawang pambubuli, ginagawang atake, harassment ng China sa bansang Pilipinas. Tapos sasabihin mo, leading into war, talagang utak mo may ubo, pasmado na nga yung baba mo, pati ba naman bibig mo, pasmado din. So, the presidential sister believe China does not need to invade the Philippines since it is capable of waging and allegedly winning, sabi ni Aerospace War. Amy is devastated, Inday left the government, sabi ni Alejandro, referring to the Vice President Duterte's recent departure from the cabinet. Yun. So, kaya nasabi mong napapaligiran ng demonyo ang palasyo at nasa terrible state tayo dahil sa pag-resign ni Sara Duterte. Na kung maganda pa yung grounds dyan, 'di ba, sa Malacanang, hindi sana magre-resign. Kung maganda yung nature dyan sa Malacanang, hindi magre-resign si Sara Duterte. Paano hindi magiging, you know what guys, yung decision, na kay Sara pa din naman yan kung magre-resign siya o hindi. Ang problema, madami po yung nagko-call out sa kanya. Dahil unang-una, ang dami niyang flags dito sa COA. Ang dami niyang palpak na trabaho. Tapos, mabilis humingi ng pondo, pero yung trabaho hindi ginagawa ng maayos. So, as a public, tawag dito, taxpayer, yung mga nagsasalita na yan, yung kino-call out si Sara Duterte, meron silang mga rights. Kasi, di ba, pinapasweldohan ka namin tapos yung trabaho mo hindi tama. Yung trabaho mo hindi akma. So, sino ba naman yung hindi mauurat at hindi magagalit nun? Di ba? Ang bilis mo humingi ng confidential funds, ang bilis mo humingi ng sandamakmak na pera, pero yung trabaho mo hindi mo nagagawa ng maayos. So, kung hindi mo naman kayang gawin, then resign. You can steal our vice president, pero yung mananatili ka sa Department of Education, wrong move. 'Di ba? Kasi bumabaho talaga yung pangalan mo. Kung hindi mo kaya, ibigay mo sa iba. Kasi hindi mo alam yung pain and suffer ng ating mga teacher at ng ating mga students. Wala kang care sa Transpac, 'di ba? Yung learning materials up to this moment, nandyan pa sa logistic. Nandyan pa sa Transpac dahil nga sa unsettled payment due to the corruption. Almost 3 billion guys yung na-waste na public money dahil sa katarantaduhan ninyo ng ama mo at ng dating administrasyon. Right? Anyway, sabi pa dito, her son, the governor of Ilocos, is stressed at the thought of the province being devastated with Chinese hypersonic missiles. Kasalanan niya ni Digong. Huwag mong sisihin ang ating presidente. Kasalanan niya ni Digong. Dahil sa kanyang gentleman's agreement at pagiging open sa China dito nga sa bansang Pilipinas. So, ngayon nga po guys, ito yung pinagtatataka ko. Ang dami pwedeng magsabi na, demonyo, yung nasa loob ng palasyo, nasa terrible state tayo. Ang dami pwedeng magsabi niyan. Pero yung makikita namin na mismo nasa bibig mo, parang ang bantot talaga. Sa totoo lang guys, ang bantot pakinggan. 'Di ba? Nakakainis na nakakagalit. Kapatid ka pa man din. Tapos ganyan yung bukang bibig mo na parang mas malala ka pa
sa mga opposition. Ang pangit lang, Amy. Ang pangit lang. Sa totoo lang. Hindi maganda yung ginagawa mong approach. Itigil mo na yan kasi hindi yan yung magpapapanalo sa'yo. At the end of the day, blood is thicker than water pa din. So anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So guys, don't forget to, to like. Kahit wag nang mag-subscribe. Okay lang naman sa akin yun. Basta i-like nyo lang tong video na to. Kung gusto nyo namang i-subscribe, edi subscribe nyo. But never ako nagsabi guys, no, na please like and subscribe, ganyan-ganyan. Ako, i-like nyo lang, okay na. Yan. Anyway, yun lamang po guys. Shoutout nga pala sa ating mga viewers and shoutout nga pala sa ating Team Replay. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat mga minamahal.